Okay? This is it. Ang ating subject na refrigeration engineering. So, ito yung first na video lecture na gagawin ko. Okay? Pagpasensyaan nyo na sa sound quality kung meron mang hindi maganda, hindi naintindihan. Pero yung mga gamit natin, hindi pa siya talaga yung high quality na tinatawag ng microphone natin. Now, ang question ko ay, ano bang ginagawa ng ref? Ano bang ginagawa ng aircon? Binubugahan ba niya ba tayo ng, nagbubuga ba siya ng lamig para matanggal yung lamig? Or tinatanggal niya yung lamig doon sa body, kaya doon sa materials, or something na nilagay mo doon sa loob ng refrigeration system mo. Kaya sa ref, ang ginagawa ng ref, tinatanggal ba niya yung heat? Yun nga. Binubugahan niya yung prutas, karne, gulay, ganyan, yung tubig, o kaya yung ulam na nilagay mo na mainit. Binubugahan ba niya ng malamig na hangin, Kung makita mo naman sa loob ng ref, wala namang fan, Hindi kagaya sa aircon, mayroon siyang fan, So, ano kayang ginagawa niyan? So, pag-aaralan natin dito. Kita niyo dito sa drawing, umiikot lang yung heat, nag-i-exit siya, malis siya doon sa apple, Ngayon, yung cold air, parang sumasama siya doon, sumasama siya doon sa cold air. Yan. Now, refrigeration is the science that deals with the reducing, nire-reduce niya yung temperature sa surrounding. Hindi kagaya sa freezer, kaya sa mga planta ng ice, talagang tinatanggal niya yung lahat ng heat, doon sa tubig, sa freezer. O kaya doon sa karne, pag nilagay mo sa freezer yung karne, na-freeze siya. Halos tumigas na nga yung karne, di ba? Wala nang natirang heat doon. Pero sa mga air-conditioned room, sa mga office, ganyan, sa bus, nare-regulate lang yung temperature. Nare-reduce lang niya yung init sa loob, Okay? It is done by artificial cooling, diba? Halimbawa, gusto mong magpalamig, kung lumamig yung katawan mo, bumili ka ng ice. Or, wala kayong ref, gusto mong i-store yung fish na binili mo, kaya ang karne, lagyan mo siya ng ice. Nun. Okay? So, yun nga, old age na, ang refrigeration, nung ang sinaw ng tao pa siguro, alam na nila mag-store ng karne, kahit wala silang ref. Paano kaya ginagawa yun? By ice, Yun, old age method of achieving this is by use of ice. Alam naman siguro nila yun na pag in-store, lagyan mo ng ice, yung karne, yung pagkain, hindi siya nabubulok, hindi siya nasisira. Ano yung ginagawa ng mga tao? So, yung iba, lalo na sa Amerika, yun, sa mga IC countries, nag-export sila, nag-export sila ng ice sa mga maiinit na lugar, Halimbawa, yung Mongol emperors ng India, magamit siya ng ice during summer. Meron namang nagtitrade. Siguro, yung tubig dun sa lake, sa river, sa sobrang lamig, nag-ice siya, Ngayon, kinakat siya, tapos na-export. Ganun, ang istorya, Now, nung wala pang electric motor, yung development ng refrigeration, okay, yung sinatawag nilang compressor, di ba? Yung compressor kasi yung papalamig. Sa mga prime movers ng air conditioning system, hindi pa masyadong na-develop, kasi steam engine, ang steam engine, makina yan, malaking makina yan, napatakbo yan ng coal, o kaya, diesel, yung mga gas, Pero nung
introduce na yung electric motors, nagkaroon na siya ng, development, mabilis na yung development ng refrigeration system natin, yung refrigeration system, Tingnan dito, with the advent of electric motors and consequent higher speeds of the compressors, the scope of applications of refrigeration widen. Nagkaroon na ng maraming development, nagkaroon na ng maraming research. Lalo na nung may nakapag-introduce ng chlorofluorocarbon. Ito yung refrigerant na ginagamit para lumambig ang loob ng ref. Siya yung umiikot doon sa compressor, evaporator. Nandun siya sa loob. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung part. Ito yung chlorofluorocarbon. Ito yung tinatawag nilang freon, made of methane or ethane. So ito, medyo toxic to, delikado ito sa ozone layer, So ang nakapag-introduce nito ay sino to? Ferdinand Philip Edward Carey, Si Freon, Okay? Yung itong inventor na to, siya yung may nakapangalan sa kanya yung isang brand ng aircon, air conditioning system. Yung Carrier. Okay? Ano naman yung mga gamit, application ng refrigeration. Refrigeration. Alam naman natin siguro yung dairy products, ice cream, storage of meat and poultry, fish, beverage, inumin, candy, vegetables, bakery products, and many more, So meron ding chemical and process industry uses, separation of gases, condensation of gases, process cooling, recovery of solvents. Okay? Meron ding special uses, lalo sa, called treatment of metals. Of course, yung metal, para mag-solidify siya, bago siya ma-melt, mabuo, dadan siya sa malamig na part. Refrigeration. Malamig na part, so kailangan din doon ng refrigeration. Anesthesia, sa medicine, anesthesia, dapat naka-store yan ito sa refrigeration system sa ref. Ice skating rink, di ba? Paano mag-a-ice yan? Wala siyang dito sa ilalim, meron siyang system dito sa ilalim na nagpo-produce ng ice para mag-ice, ma-maintain yung ice sa loob. Construction. Ito. Sa construction kasi, lalo na sa mga mainit na lugar, hindi nila basta-basta minimix, hindi basta-basta sa labas-labas nagko-construct na walang ice. Kasi nga, yung semento, pag sobrang init, nagkakaroon yun ng crack. Sabi nilang hairly crack. Dito nag-umpisa yung malalaking bitak siguro na pag tumagal na. So, nilalagyan nila ng ice yan para yung pores, kaya yung hindi siya magka-crack yung semento. Okay? Ice manufacture, and desalting of seawater. Of course, comfort, air conditioning, sa bahay, sa kainan, sa Jollibee, yung Greenwich, amusement park, sa sinehan, stores, sa mga malls, sa Save More, di ba? Large buildings, o sa office, or transportation, di ba? Wala nang gustong sumakay ngayon ng ordinary, ilan na lang, lalo na sa malayo ang travel. Nila ng aircon, mga deluxe. Ito, yung transportation, pag-transport ng mga perishable products, dapat ito refrigerated siya ito. Okay? Di ba? Pati industry, yan dito sa picture, pati pala yung mga manok, pabo, yung mga malalaking poultry farm. Aircon, laboratories, printing, station part, textiles, manufacture, pharmaceutical, of course.
Ngayon, no, di ba? Nire-require na ngayon ng mga botika ng aircon. Nga, nagkakaroon ng effect yung temperature doon sa gamot. Ano. Okay? Ano naman yung mga processes? Ano? Mayroon tayong dalawa lang na process. Yung natural, saka yung mechanical. Ano, yung mechanical. So, sa natural, maraming process. Meron tayong nocturnal, meron tayong evaporative cooling, ice, and cooling by naturally occurring ice. Depende yan sa season, ano, sa natural, lima sa nocturnal, ano. Depende yan sa season. Okay. So, making of ice by nocturnal cooling. Ano bang nocturnal? Gabi yan. Pero sa ibang bansa, lalo na sa malalamig na lugar, nga, kahit sa tanghali siguro, lalo na sa Arctic, Antarctica, hindi na kailangan kahit sa araw nag-ice. Ito, ginagamit ito. Ito yung mga ginagawa nila. Noon, sila ng panahon, magawa sila ng ice, and kinakat, tapos binebenta nila. Net 3, ito, yan. So, nocturnal, nocturnal. Evaporative cooling naman. So, ginagamitan ng, ano ba? Evaporative cooling of the houses by placing water straw mats on the windows is still very common in India. Yung nilalagyan ba ng mat doon sa windows para hindi masyadong mainit, ano? Yan. So, the straw mats block the direct infuse and diffuse of solar radiation incident on glass windows, reducing the cooling load. Wala akong nilagay na pictures dito. Okay? Salt. Alam niyo ba yung salt, nag-absorb din yan ng heat, ano? So, tignan niyo dun sa mga nag-ice, nagbititida ng ice cream, ano? Dun sa may, ano niya, sa may lalagyan ng ice cream, di ba? Dun sa may compartment. Meron pang second compartment sa pinakagitna. Yun yung lalagyan ng ice cream. Pero dun sa gilid nun, may ice yun, ano? Kasi nga, inabsorb ng salt yung heat, ano? Galing sa labas, gano'n. Para hindi siya pumunta sa loob, ano. Okay? So the salt absorb its heat of solution from water and cools it. Okay? Ngayon, meron naman tayong mechanical, ano, yung vapor compression refrigeration. Anong ginagawa nito? So it is the ability of liquid to absorb enormous quantities of heat as they boil. Diba? Naboboil siya. Evaporate is the basis of modern refrigeration. Diba? So, nag-evaporate siya, nagiging ano siya, gas, tapos tinatapon niya yung heat, diba? Ano kaya yun? Okay? So, the component of the modern refrigeration system for cooling is produced by this method is called the evaporator. No? So, mamaya papakita ko sa inyo yung evaporator. So, dito pala, makita nyo, sa evaporator, ito yung nakaharap sa ating kwarto. No? Ito yung nag-absorb ng heat sa kwarto, no? Dun sa kwarto kung saan nakalagay yung aircon. Ano? Okay? Pakita ko ito mamaya. So, meron tayong dalawa, no? Yung room air conditioning at saka yung ref. Ano? Okay? So, the widespread development of air conditioning is attributed to the American scientist and industrialist Willis Carrier. Diba? Willis Carrier. By studying how to control humidity and design a central air conditioning plant using air washer, and due to simultaneous development of different components and controls, air conditioning quickly became a popular in 1923. The Carrier pala. Kamag-anak ata dito ni Philip Carrier. Okay. Considering a room, parang itong kinalalagyan ko ngayon, kaset siya ng 25. No? Okay. In the air conditioner, okay, air. The air from the room is drawn by a fan. Drawn, ibig sabihin, inihigop ng fan. Ano? And is made to pass over coiling coil. Ipapakita ko mamaya. Yan. Okay. So, assuming, ito yung room, ito, yung warm indoor air, di ba?
pumapasok sa ngayon dito sa may evaporator ito. So, this is the evaporator. Ano yan? Kita niyo sa, sa picture, sa evaporator ito. Okay? Hinihigop ngayon ng evaporator ito, itong air, yan. Through fan, yan. Ito. So, makikita nyo, dun sa aircon, pag tinanggal mo yung casing niya sa harap, meron siyang filter. At yung filter na yun, siya yung siya yung naglilinis doon sa air, di ba? Yung mga alikabok. Ibig sabihin, hinihigop ng aircon yung warm air doon sa loob. Now, dumidikit siya ngayon doon sa evaporator, doon sa may coil. Malamig ito, umabot siya ng, ano ba yun? Umabot siya ng negative 10 degrees, okay? 10 degrees Celsius na, umabot siya ngayon, Now, itong mainit na hangin na ito, sumasama siya doon sa, ano ba yan? Refrigerant. Yung refrigerant dito sa evaporator, nagiging gas siya. Ang refrigerant kasi nagiging gas pag malamig, lamig yung temperature. So, sumasama siya ngayon yung air, dito. Tapos ngayon naman, yung malamig na hangin, ibubuga ulit nung fan. Meron siyang fan dito. Ito makita nyo, nilang color nyo nilagay ko. So, ito dito sa aircon, Okay? Bubuga niya pabalik. Now, so in the cooling coil, a liquid working substance, refrigerant, enters at the temperature of 5 degrees Celsius, example lang, and evaporates after evaporation. Nag-evaporate siya, di ba? Malamig. Okay. It will absorb the latent heat of evaporation from the room air or the heat. So, yan. Absorb niya yung heat, So, the equipment used to evaporate that refrigerant is called the evaporator. Yung refrigerant kasi, nag-evaporate siya sa malamig na temperature. Now, yan, evaporator ko yun. Now, anong gagawin pa? Anong nangyari? So, after evaporation, the refrigerant becomes vapor. So, nagiging vapor na siya. Gas, So, to enable it to condense, yun. And to release the heat, okay, anong gagawin? Its pressure is raised by a compressor. Nakikita niyo yung compressor? May compressor sa dito, Okay? Papakita ko lang. Yan. May compressor sa dito. Ito. Ito yung nagpa-process doon sa heat, kino-compress niya, Okay? So, the high pressure vapor enters the condenser. Okay, from the compressor, nagiging high pressure. Ano ba ibig sabihin ng high pressure? High temperature, Pag tumaas yung temperature ng refrigerant, anong mangyayari? Nagiging tubig na siya, nagiging liquid na siya. So, makikita niyo doon sa likod ng aircon, tumutulo, So, yun ang tinatawag nilang condenser, doon sa likod, dito na. Nakita niyo yung araw, heated air at 55 degrees Celsius, Yun. From the compressor, yan, papasok sa ngayon doon sa condenser, yun, high pressure vapor, sabi niya, magiging tubig siya, nako-condense, from gas to liquid, Okay, ngayon, ibubuga niya ngayon. In the condenser, the outside atmospheric air at temperature, say, sabihin mo natin 45 degrees Celsius, sobrang init naman yan. Sa atin lang siguro, sabihin mo ng 30, Yun. Circulated by a fan. So, may fan ulit doon sa likod, Makikita nyo dito, ito yung fan na nakaharap sa room, temperature sa room natin. Ito yung fan na nakaharap doon sa labas ng room, Makikita nyo, pag pumunta ka sa likod ng aircon, init, Pwede kang magsampay doon ng pantalon, damit, Kinabukasan, dry na yun, Kasi mainit, Doon niya tinatapon na yun yung heat, na nakuha niya sa loob ng room, okay? Yan, condenser. Yan, nandito ngayon yung refrigerant. Yung refrigerant naging tubig na, Yan. Pero nakasaksak to, Yan, okay? Yan. After condensation, the high pressure liquid refrigerant is reduced
Okay? So, a low pressure of the evaporator bypassing it through a pressure reducing device called the expansion valve. So, nare-reduce siya, ano? Yung dito high pressure dito, high temperature. Pupunta siya dito, papasok sa expansion valve. Okay? Para lumamig siya ulit. Mare-reduce yung temperature niya. Yun, makita nyo, low pressure, low temperature, di ba? Pag low pressure, low temperature. Bago siya papasok ulit sa evaporator, lalamig ulit, di ba? Malamig sa evaporator. Yan. Okay? So, that's the cycle ulit. Ngayon, yung evaporator ulit, malamig siya, papasok yung malamig na refrigerant sa evaporator, hihigop ulit siya ng, hihigop ulit siya ng malamig na, ay mainit na hangin galing sa room natin, ano, yan. And the process goes on. Ganun, ano. Ganun din ang ref, ano. So, the working principle of a refrigerator exactly the same as the air conditioner. Ang pakakaiba lang, yung evaporator ng ref ay nandun sa freezer, no? Freezer ng refrigerator natin, ano. Yan. So, ito yung evaporator natin. Ito mo, yung kung saan nandito yung, yan, o, ito yung buong freezer, ano, yan. So, makikita mo yung freezer kung minsan, ang kapal ng ice na niya, abot siya ata ng, sabihin mo ng 1 inch, ano, ganyan, no? Half inch. So this is the evaporator, ano. Sa likod niya is the condenser, kaya mainit. Dito ako nagsasampay ng aking face mask, kaya panyo. Kung wala na akong face mask, lalabahan ko sa gabi. And tapos, isasampay ko dito. Kinabukasan, ano na siya, dry na siya. Yan, okay? So, nandito siya, ano. So, makita nyo sa likod din, meron siyang compressor. Ganun. Diba? Pares lang sila, ano. Okay? Ano pa? The cold air is being heavier flows down. Bakit nasa taas yung freezer? Okay? Bakit nasa taas yung freezer? So, of course, yung freezer kasi, dito ice, nilalagay mo dito ice, di ba? Ice. Now, ang law, di ba? Cold air goes down, bababa. So, mayroon siyang chiller dito din. Dito malalagay yung mga iba't iba, yung hotdog, ganun, longganisa, kikiam, ganun, pwede rin tubig, ano. So, ano siya, freezer, makikinabang siya ngayon, yung kung nasa baba, no, dito sa gitna naman yung pagkain na tira-tira, no, isang tuyo, isang tinapa, ano ba yun, kanin, na 1 linggo na nandun sa loob. Tapos pinakababa naman yung gulay, ano. So, yun nga, cold air goes down. Kaya, maganda rin, ano, maganda yung pagkaka-design. Okay? So, the warm air is being lighter in weight, rises from the vegetable compartment. O, di ba? Ang hot air kasi, mas magaan siya. So, yung heat dito, sa may vegetable, tataas siya. Pupunta siya ngayon doon sa may evaporator. Ngayon, yung evaporator, hihigupin niya na ano, tapos ipaprocess niya. On. Okay? Intindihan? So, refrigerant. Ano ba yung mga refrigerant na mga ito? Ano ba itong mga ito? Ano? So, may iba't ibang klase. Please na lang, pakibasa, no? Paki-research. Mayroon tayong air. Mayroon tayong ammonia. Ito yung may yung tinasabi nilang toxic kung minsan. Ginagamit sa large industrial and low temperature installation. Meron tayong R12, 134, yung pinakabago, R134A, isobutane. Okay? So, R11, saan ginagamit ang R11? Saan ginagamit ang R12? Okay, kaya nang bala dito mag-ano. And so, yung last, ano, ito yung mga properties. So, pinakititingnan nyo, highly toxic siya, no, yung ammonia. So, hindi masyadong, ano, flammable naman yung freon. So, ang refrigerating effect, ito yung capacity ng refrigerant na mag-absorb ng heat, ano. So, magko-compute tayo dyan doon sa topic natin na next, yung reverse
Carnot cycle, no? Carnot saka reverse Carnot cycle. Okay? Wala na. That's it. Siguro naintindihan niyo yung sabi ko, ano, yung process ng aircon, ano? Kung paano gumana yung aircon, paano gumana yung ref, bakit lumalamig siya, okay? Okay. I'm dreaming wide awake. This is the life I made. I don't need a holiday to make me feel this way. Listen up, take a chance. You can sing, you can dance, you can live like there's no tomorrow. Give it time and you'll find there's a rule, there's a rhyme. Move along and the rest will follow. I want you to know. Oh yeah, we shine like stars. Oh yeah, we shine like stars, like stars, like What are we waiting for? It seems we still want